Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito yung part 3 ng reading ninyo. This is about your love life for January 2026. So kung hindi ka interesado sa love life mo, wag mo na lang panoorin, di ba? So this is a general reading. Maari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And paalala lang, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga kung ano-ano ng mga readings. Kayo po ang magme-message sa akin. May mga nagpapanggap na Mr. Queen PH nang sa scam ng ibang tao sa iba't ibang social media. So maging maingat po kayo. Okay? So let's see, Aries. What's the energy? Anong energy para sa mga Aries ngayong January sa love life nila? Love life ng mga Aries. Show us the energies, please. Okay. The High Priestess. The Knight of Swords. So, meron energy ng Pisces. Gemini, Libra, Aquarius. Meron gusto makipag-usap sa inyo. Kaya lang parang ayaw nyong kausapin. Dinidedman nyo lang siya. Pwedeng ayaw, hindi kayo interesado. Pwedeng you're not interested in this person or ayaw mo na ng communication sa taong to. So, maaring may hindi naging maayos na pag-uusap before tapos iniiwasan mo na or iiwasan mo na ngayong January. Pwede kasing meron kang natuklasang katotohanan about that person na somehow ay sumira sa tiwala mo sa kanya. This can be romantic relationship or pwedeng someone that is close to you. Parang ngayon wala ka ng pakialam sa kanya. What is the High Priestess? The Ace of Cups. Nagsasorry. Someone is asking for forgiveness. Gusto kang kausapin, kaya lang parang, ayaw mo. Pwedeng meron kayong anak ng person na to. This can also be a Leo energy. Or kapareho mo rin na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. This person wants to make amends Gusto niyang ayusin yung relationship ninyo. Baka itong person na to, pwedeng merong long distance relationship sa inyo. May ghosting dito So, pwedeng ikaw ginost mo siya or ginost ka niya. But, at ito yung feeling na merong person na you are connecting with, tapos biglang may nalaman ka tungkol sa kanya, ganyan. So, nagka-problema kayo, nag-away kayo, or, nagkaroon ka ng separate lives. Tapos, so, dun sa distance nyo na yon, dun sa time na, yung break up na yon, maraming na-realize tong tao na to about you. Tapos, na-realize niya na gusto kanyang i-pursue, ayusin yung relationship ninyo. But, I don't know, maybe it's too late na. Too late na ba, Aries, for this person to come back in your life? Kasi parang ayaw mo na Oo. Tingnan natin. What's the energy? Love life ng mga Aries. Pwede rin itong mag-apply sa platonic relationships like kaibigan or even sa kapatid, no? Andun pa yung love. Ay, gustong ayusin. I feel like itong masculine energy yung bumabalik. Ito naman kasi kapag kung sino pa kasi yung, alam mo yung tipong, sige, nagtiis ka for a while, no? Sa matagal na panahon. Tapos, tinake for granted ka lang. Tapos, nung napuno ka na ayaw mo na, saka naman naghahabol. 'Di ba? Yung iba sa inyo meron kayong anak or this can be a family member but someone is umiiwas Kasi I think kaya ka rin umiiwas dahil
yung galit mo hindi pa hindi pa humuhupa. Kumbaga kinikip mo lang sa sarili mo. You are trying to control. Tinatry mong i-control yung nararamdaman mo. Kasi alam mo na kapag kumbaga hindi mo pa binubuhos lahat eh. Oo, na ayaw mo nang malaman niya kung ano yung gaano kalaki yung galit mo sa kanya. Oo, masyadong sigurong immature tong person na kakonect mo. Oh, hesitant to address the underlying issues. Meron kayong problema or issue na hindi nyo talaga siya inaayos. Like parang example, nagkaroon ng example lang naman. Halimbawa, may hindi kayo pinagkakaintindihan, pero ang gagawin, magsusorry lang. Pero hindi naman talaga ayusin kung ano yung reason ba't hindi kayo nagkaintindihan. So, yun yung gusto nyo na maintindihan ng person na yon, na ayusin niya yung buhay niya. Merong tension kasi dito. Meron ditong selfish, no? So, I feel like the person that you're dealing with, medyo selfish. Etong reading na to, pwede kasi tong reverse. Pwedeng ikaw yung the other side, and then itong binabasahan natin na Aries yung person mo. So just take what resonates. So in this relationship, merong immature, yung parang feeling niya lahat sa kanya lahat ng oras pagbibigyan siya. Yung isa napuno na. So ayaw na niya. Tapos, akala nung isa, magagawan pa niya ng paraan, hindi na pala. Kasi nga, yung galit ng other person is wala pa sa kalahati ng alam ng other person. Gets nyo? 'Di ba? Playing games. Oh, ayan. This is a game to me. The way I'm acting, responding, or posting it to get your attention. Nagpapapansin pa sa'yo kasi nga hindi mo pinapansin. You're so smart. Your intellect really turns me. You're so smart and I really enjoy our conversations. I think alam niya kasi na, di ba parang akala niya, mina-mind games mo siya. Kaya hindi mo siya pinapansin. Pero ang totoo, naabot mo na yung threshold mo. Nasagad ka na niya. The storms will pass away and I will still be here with you for good. Naku, tapos biglang, sabihin niya, maghihintay siya. Kasi nga nami-miss ka. Ngayon, anong gagawin mo? Anong magiging action mo? What is your action? Kuha tayo ng ibang tarot cards. Ano yung magiging action ng mga Aries dito sa person? Tuluyan na ba nilang dededmahin? The Six of Wands. Ay, what else? The World. Ay, okay. Alam nyo, feeling ko, Aries, wala na kayong pakialam dito sa person nyo. Para ang focus nyo na sarili nyo. The world is like ending a cycle in your life. And you are now, gusto mo ngayon mas maging successful sa buhay, focus sa career mo, and to experience new things. Oo. So, napagod ka na. Napagod ka na sa taong to. Feeling mo nagsasayang ka na lang ng oras at panahon sa kanya. Uy, may bago. Kaya naman pala, may bago na kayo, Aries, may ka-talking stage na siguro kayo. And you like this person. Kaya siguro hindi mo na pinapansin yung isa. Ang tawag nito? Na-screw up niya nasira niya yung relationship niyo, yung connection ninyo So ngayon, kaya hindi mo na siya pinapansin is because may bago ka na ring interest. Nakakausap mo. And etong person na to parang kung maikukumpara dun sa dati,
ano siya mas exciting para sa'yo, mas nagugustuhan mo yung pagtrato sa'yo ng person na to, someone na malambing, someone na laging nakikipag-communicate, very attentive sa'yo, 'di ba? So, ayun, tama nga naman. O, kung ako tatanungin nyo, sige, wag nyo nang pansinin tong other person. Kasi nga, feeling naman niya, hahabulin mo siya. Ang di niya alam, may bago ka na. So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.